Amazing, amazing. Sock Sergeant, pwede ba marinig ang mga boses ninyo? Magandang gabi to the 8 regions represented right now. I can't help but get goosebumps, to be honest. This is, I think, the first time that I've been to a regional schools press conference. Alam niyo po ano naalala ko dito? Sa totoo lang, parang maglalaro tayo ng volleyball mamaya. Kasi galing po ako sa mundo ng sports. Kaya kinikilabutan po ako na dito naman ako wino-welcome. So, gusto ko lang bumati sa inyo kay Governor Datu Pax Ali Mangudadatu, sa mga Dadatu family. Masaya ako na hindi ako sumunod sa inyo diretsyo kasi napakagaling po ninyo magsalita. Ang ating DepEd officials, good evening. To our superintendents, sa lahat ng mga guro sa stadium na ito, sa mga estudyante, at sa mga aspiring journalists. Sino ba dito ang nangangarap maging isang journalist? Pwede ba taas kamay? Sino ba dito ang gustong maging TikToker? Aminin nyo na. Influencer? Aminin nyo na. Vlogger? Sino ba dito gusto maging atleta? O sino ba dito gustong sumikat? Ako, ang daming pangarap sa stadium na ito ngayong gabi. At anuman ang pangarap ninyo, iginagalang ko yan. Ang ganda-ganda po talaga dito sa Mindanao, I love coming back here. The last time I was here, I think we went to Basilan. So kami po ay pumunta sa Basilan kasama ng aking mga producers sa Women in Action at kasama ng aking co-anchor na si Ed Lingaw na dating nagre-report dito madalas. Inigog namin yung Basilan at nakita namin na ang dami pa palang hindi na ikukwento. Ang alam namin sa Maynila, iba ang kwento ng Mindanao. Iba ang mukha ng Mindanao. Pero kami, nakita namin, gusto namin ipakita ang ibang perspektibo sa Mindanao. Ang ganda ng Mindanao. Ngayon pa lang po, ito pa lang ang nakikita ko sa Sultan Kudarat. Pero gandang-ganda na ako. You guys definitely know how to put on a show. Palakpakan po natin yung mga performers natin. Kitang-kita ko yung passion ninyo sa pag-welcome sa amin. Thank you so much. Alam ko, pinaghandaan niyo ang mabuti. And like I said, this is my first time to attend something like this. So let me introduce myself again to you. Ako po si Gretchen Ho, tubong Sultan Kudarat. Tumatawa kayo, Galing ako sa Sultan Kudarat Street sa Quezon City. Totoo yun, doon ako nakatira talaga. Kaya sabi ko kay Gong, matagal ko na gusto pumunta ng Sultan Kudarat. Kasi nga hindi ko alam anong itsura. Nakalain mo yun, ito yung naging pagkakataon. Ako po ay humaharap sa inyo bilang isang mamamahayag at broadcast journalist. Sinasabi ko po yan dahil siguro ang iba sa inyo nakilala ako bilang volleyball player. Ang iba naman bilang TV host. Ang iba bilang isang social media personality. Meron din siguro nakakakilala sa akin dahil sa kaguluhan ng mundo ng showbiz. Hindi na po natin mabanggitin yun. Ano pa. Pero narito po ako ngayon sa Sultan Kudarat bilang isang journalist, tagapagkwento, tagapagtanong, tagapagbalita, at ito ang tinuturing kong pangunahing propesyon. Ano ba ang
isang journal. Kami nakikita ninyo sa telebisyon, nagbabalita tuwing umaga, hapon o gabi. Pwedeng anchor sa studio, pwedeng reporter sa field. Kami yung nakikita niyong lumalabas para magdokumento at mag-interview habang inilalathala ang araw-araw na kaganapan ng kasaysayan. Pwedeng online, pwedeng print, pwedeng radyo, pwede rin namang TikTok. Ang trabaho namin ay makinig, magbigay boses sa mga nangangailangan ng plataforma, magbigay kaalaman sa taong bayan para sa kanilang pang-araw-araw na pagdedesisyon, at magbato ng diretsong tanong sa mga taong nasa poder ng kapangyarihan. Kung bakit, kung ano, kung palagi na lang ba, kung wala bang magbabago. Pwede mo rin itanong yan sa ex mo. Joke lang. Kung papakinggan natin, parang ang ganda mo ng trabaho, di po ba? Parang nakakabighani ang mga ilaw ng buhay media. #goals, ika nga nila. Siguro sa inyong punto de vista, kahali-hali na. Hindi ko alam kung magbabago ang inyong isip kapag nakita ninyo at naikwento ko sa inyo ang katotohanan ng mundong ito. Sino ba dito ang gustong yumaman? Taas kamay. Woohoo! Sa mundo ng media, maaaring hindi kayo yumaman. Pwede naman, pero mas mahirap yumaman, lalo na kung honest kang tao. Pwede kang yumaman, pero katamtaman lang sa mahabang panahon. Madalas, sorry to burst your bubble, wala pong benefits. Walang holiday dahil araw-araw tumatakbo ang balita. Kung kayo nagpapasko, kami nasa studio. Kung kayo nag-New Year, kami nasa labas. Isang linggo lang ang pahinga ng journal sa buong taon. At yun ay Holy Week. Dahil baka mapako kami sa krus pag pumasok pa kami. Overtime madalas, underpaid pa. Kailangan alam mo pang gawin lahat. Shoot, write, edit. At kapag nagkasakit ka, maswerte ka kung maraming nagbigay sa ambagan sa opisina para sa pag-hospital mo. Pero pag nagkamali ka sa storya mo, lagot ka, walang ibang sasalo. Dagdag mo ba? Ang walang katapusan, pati yung boses ko nawawala. Dagdag mo pa ang walang katapusang harassment na makukuha mula sa online bashers at trolls. Lalo na kapag matapang ka sa iyong trabaho. Many times, the world of news and journalism can be very draining. At mapapaisip ka rin talaga kung bakit ka nandito. Dahil marami pa namang pwedeng ikayaman at marami namang pwedeng paglaanan ng panahon. Kaya naman, sa mga nangangarap maging mamamahayag dito, ang tanong ko sa inyo, habang bata pa kayo, bakit yung gustong pumasok ng media? Para ba yumaman? Para ba sumikat? O magsilbi sa taong bayan? Sa totoo lang, pwede namang magkakasama yung lahat. Pero, dapat malinaw sa'yo, ngayon pa lang, kung ano ang guiding light mo at kung ano ang prioridad mo. Marami naman po kasi pwedeng ibang gawin. Tulad ng pagiging influencer, TikToker, vlogger, o content creator. Mas marami ka pang pwedeng kitain. Sabi nga ng aking isang na-interview dito sa show ko, nung nakaraang linggo, real talk tayo. Yun naman ang ating tema, di ba? Bilang isang journal, kailangan real talk tayo.
Nitong mga nakaraang buwan, ang dami nang nag-alok sa akin ng endorsement offer. Politiko, magpa-interview, endorsement, kahit online gambling. Kung bibilangin mo magkano yon, higit 1 milyon o mas malaki pa. Ang sinabi ko, hindi ako pwede. Bakit? Giorno tayo eh. Hindi pwede. Kung gusto ko lang talaga yumaman, ay sa totoo lang talaga, ang daming paraan. Pero sa aking pagtanggi sa mga ito, malinaw din sa akin ang aking dahilan. Gusto kong makatulong at makadagdag sa ating diskurso. Gusto kong makatulong sa laban para sa katotohanan. Ayoko kayong lokohin na sinasabi kong hindi ako bias, pero bayad pala. Malinaw sa akin ang pinili kong landas. Kaya naman, kung sa hinaharap, may mapusuan akong kandidato na gusto ko i-endorse, sinisiguro ko po sa inyo na aalis na lang ako sa pagbabalita para malinaw. Yun na nga lang sa panahon ngayon, labo-labo na. Ang mga broadcaster, makikita nyo na may sarili ng vlog. Ang mga vlogger, makikita nyo na nag-newscasting. Meron ding mga lumulusot at nagagawang tama ang hindi. Hindi naman po sa dinilimitahan ko ang mga posibilidad. Maaari naman kayong magbalita online. Pwede kayong mag-journalism sa TikTok. Pero di ba, ang gulo-gulo na. Nasaan na ba yung linya? Ano nga ba ang kaibahan sa lahat ng mga napapanood natin? Ang masasabi ko lang, ang Giorno dapat tapat sa katotohanan at hindi tapat sa pera o kasikatan. Nagkakamali din ang mga Giorno, oo, dahil lahat naman tayo may natural bias. Sino ba dito ang walang pananaw o walang bias? Ang walang kamag-anak, ang walang sinusuportahan. Pero yun din ang dahilan kaya ka may editor, may desk, may boss, may katrabaho na pumapaligid sa'yo para ito